Okay, so for this video, we're going to discuss our ninth lesson. So this is about axial deformation. So again, ito ay nasa chapter 3 pa din. Okay, so ang chapter 3 natin, this is all about fundamental concept of strain and deformation. So para dito sa lesson na to, ito yung outcome na kailangan ma-attain ng mga students. Students must be able to compute the axial deformation of a body. Okay? So, start natin yung discussion natin. Okay, so, consider natin itong bar na to, okay, na merong length L. Okay, tapos meron siyang constant na cross-sectional area, denoted by A, and then ano siya, actually loaded, okay, by this tensile force P. Okay? Ngayon, i-assume natin na yung stress caused by this axial force P, no, below siya dun sa proportional limit. So, ibig sabihin, nasa linear elastic behavior itong material na ito. So, pwede nating i-apply yung Hooke's law. So, recall mo na yung Hooke's law, ano yan ha? Sigma or stress equals sa E or modulus of elasticity times epsilon or strain. Okay? Sige. So, ngayon, as we know, no, yun nga dahil may in-apply na force P dito na tensile force, okay? So, i-elongate niyan, no, yung material. Okay? So, kapag yung material ay na-deform uniformly, so yung axial strain niya, no, as we know, ito yung general formula for axial strain. Yan ay delta or yung change in length or deformation over L. So yung delta actually dito, ito yung axial deformation. Okay? And also, as we know, ito ang general formula for normal stress. So yan ay equal sa internal normal force over area. Ngayon, itong sigma na ito, kapag yan ay ipinalit natin dito sa Hooke's law, so yan ay magiging P over A. And then E, tas yung epsilon kapag pinalitan natin siya nito, nung delta L. Okay, so ito yung kakalabasan ngayon, no? So mula dito, kung gusto nating ilabas si delta, kasi ito nga yung axial deformation, so cross-multiply mo lang yung L kay P, tas yung A kay E. So yung delta, it will become PL over AE. So ito ngayon yung derived na formula, no, ng pag-compute kay axial deformation. So yung mga na-involve dito, no, again yung syempre yung sigma stress, yung epsilon na strain at saka yung Hooke's law. So again, ito ay delta is equal to PL over AE. Wherein yung P, yan yung internal normal force, yung L, yan yung length, okay, nung material or nung body. Yung A naman, yan yung cross-section ng material. And then yung E, yan naman yung modulus of elasticity. Okay? Sige. So, ngayon, kapag tayo ay merong mga composite rods, ibig sabihin ng composite rods, yan ay composed ng iba't ibang rods na maaring magkakaiba sila ng material kung saan sila gawa or pwedeng magkakaiba sila ng cross-section, no, or pwedeng magkakaiba sila nung mga magiging internal normal force. So, sa pagkuha nung total elongation, no, ng mga composite rod, i-aano mo lang, isa-summation mo lang yung deformation nila each segment. Okay, kukunin mo lang yung PL over AE ng bawat segment. Okay, so let's say for segment CD, kailangan mong kunin yung internal normal force niya, yung length L niya, given naman yun, and then yung cross-sectional area niya, tapos yung modulus of elasticity. Gagawin mo lang din yun para dun sa, let's say, next segment, which is yung BC, kukompute mo yung internal normal force niya, okay, yung length, given probably yan, yung area, yung modulus of elasticity. And gagawin mo lang din yun dito. Okay, ngayon, kapag na-compute mo na yung delta ng bawat segment, okay, ang sign convention pala dito ha, kasi since pagsasama-samahin mo sila, ang mga positive is yung merong mga internal normal force na tensile. Okay, ibig sabihin yung deformation or elongation or deformation na nag-elongate, positive yun. Pero yung deformation na na-compress siya, no, because of compressive internal
normal force, okay, negative siya. Okay? Again, yung positive, yung tensile, okay, negative yung compression. Okay? Sige. Ngayon, itong PL over AE na straightforward na formula na ganito, applicable yan kapag yung mga cross-section ay constant. Okay? Ngayon, what if yung member natin, no, or yung material, yung cross-section niya varying. Kumbaga, ang tawag sa ganito, no, ito ay tapered. Okay, na member. Ibig sabihin, yun nga, varying yung kanyang cross-section. Okay? So, kapag ganito yung given, no, na member, okay, so ang ginagawa natin dito, base pa din naman ito sa PL over AE, pero ginagamitan na natin ito ng integration or integral calculus. So, kumbaga, following yung PL over AE, so ito ay P times dx. Itong dx na to, kumbaga, yan ngayon yung parang L. Okay, over AE. Ngayon, itong A of x na to, ito ay equation ng cross-sectional area as a function of x. Okay? Tapos yung limit natin dito ay from 0 no, to the length, okay, nung member. So, ito lang yun, yung length L na yan. Okay? Sige, itong P na to, internal normal force yan, pero yan ay mag-i-equal lang din naman dito sa kumbaga applied na force P, no? Tapos yung E, modulus of elasticity pa din yan. Okay, itong A of x na to, mamaya napakitaan kita ng sample kung paano ito kunin. Okay? Sige. So, let's try to solve sample problems para dito. Start tayo sa sample problem number 1. The steel propeller shaft ABCD carries the axial load shown in the figure. Determine the change in the length of the shaft caused by these loads. Use modulus of elasticity E equal to 29 times 10 raised to 6 psi for steel. Okay, so ito yung given na steel propeller shaft. Okay, kapag shaft ha, automatic naman yon, yung cross-sectional area niyan ay bilog. Okay, so kinikerry niya daw itong mga axial loads na to. Okay, ito 6,000, ito naman 4,000. Okay, so pinapa-determine sa atin dito yung change in the length netong buong shaft na ito. Okay, so change in the length, ibig sabihin yan yung axial deformation or yung delta. Okay, so total change in the length or total deformation, delta, ang kukunin natin dito. So, para makuha natin yun, kailangan natin kunin yung deformation ng bawat segment. Okay, kasi tatlong segment ito ha. So, ito, yung segment AB. Okay, dito sa ito rin, segment BC. And then, yung huling segment, yung segment CD. Okay, so, yung magiging solution natin dito. Sige, so, sulat lang natin. So, yung magiging total, natin dito, deformation. Okay, it will just be the summation nung lahat ng deformation ng bawat segment. So, yan ay summation lang ng PL over AE ng bawat segment. Okay? So, diretso na natin dito yung solution. So, sige, iisa-isahin ko yung PL over AE ng bawat segment. Mag-start ako dun sa segment AB. So, para sa segment AB, again, ang kailangan natin, PL over AE. Okay, para sa segment AB. So, para dun sa pagkuha ng kanyang internal normal force, so, yung mangyayari dyan, kailangan mo mag-cut. Let's say, mag-cut ka dyan. So, kapag nag-cut ka dyan, sige, ito ay para kay AB. So, solve natin internal normal force. Okay, so, piliin mo tong left segment. Drawingan mo ng FBD. So, may 2,000 pound dito. So, dito sa kinat mo, kakaroon dito ng internal normal force, which in this case, applying equilibrium equation, itong internal normal force dito, yan ay lang din naman, 2,000 pound. Tama? O, yun na yung PAB natin. Tapos, take note, itong PAB na to, di ba tension siya? Kasi pa pull away. Okay? So, ibig sabihin, positive to. Itong PL over AE para kay AB. Okay? Sige, i-ano ko muna, no? I-diretso ko muna dito kay BC. So, pagdating ngayon dito kay BC, kailangan ko rin yung kanyang PL over AE. Hindi ko muna lagyan ng sign, no? Analyze muna natin kung siya ba tension o compression.
So, yung PL over AE ni BC, so ang una mong concern dyan yung kanyang internal normal force P. So, paano mo yun makukuha? I-ano lang natin. I-cut natin si segment BC dito. Tapos, i-consider na lang natin, again, itong left segment. So, makikita mo dito na same lang din yung magiging internal normal force, no? 2,000 lang din. Okay, so, dito natin siya kinat. So, again, meron ditong 2,000 pound. Tapos dito sa kinat natin, meron ditong internal normal force. Which in this case, yun nga, applying equilibrium equation, ito ay 2,000 lang din naman. Okay? Sige. So, makita mo, tension din ito. So, ibig sabihin, dito sa summation, dapat siya ay positive din. Okay? Lastly, para naman dito sa segment CD, so again, kailangan natin ang kanyang PL over AE. Okay, para kay CD. Okay, so para makuha mo yung kanyang internal normal force P, mag-cut tayo, let's say dito. I-consider na lang natin itong right segment kasi mas simple siya, no? So for segment CD, consider na lang natin yung right segment. Okay, dito natin siya kinat. So meron ditong 4,000. Okay, so meron ngayon dito internal normal force. In this case, dapat ang internal normal force pakanan para maging equilibrium ito, no? So ito ay P CD. Which in this case, yun nga, applying equilibrium equation, yung PCD na to, 4,000 lang siya. And as you can see, siya ay compression. So, dito sa summation, dapat siya ay negative. Ayan, sige. I-ano natin ngayon, substitute yung mga values, no? Para kay segment AB, yung ating internal normal force P ay 2,000. So, lagay natin yung unit, no? Para ma-make sure natin na pare-pareho yung mga units, no? Nung bawat, ano natin, bawat quantity dito sa ating formula. Yung L naman ni segment AB, o tingin ka dito, ang kanyang length ay 5 feet. Okay? So, ito ay 5 feet. 5 feet. Ngayon, yung sa area kasi, no, yung given dito, again, shaft ito, so bilog yung cross-section. So, diameter itong binigay na 0.5 inch. Naka-inch ito. No? So, ibig sabihin, siguro, ang gawin na lang natin, itong feet, gawin nating inch. Na inch na lang nga, no? Kasi itong E din, nagagamitin din natin dito, naka-PSI. So, inch yan. So, itong feet, i-inch natin ito. So, para maging inch yan, multiply mo by 12. Okay? Okay, over. Okay, yung area ni segment AB, bilog yung cross-section, tapos may diameter na 0.5 inch. So, ito ay pi over 4 diameter square. Okay, ang diameter niya ay 0.5 inch. Okay, next. Ito namang modulus of elasticity. Ito yon para kay AB. Lahat naman ito no, ay pare-pareho kasi steel naman tong buo na to. So, pare-pareho sila ng modulus of elasticity. So, yan ay 29 times 10 raised to 6. Yan ay PSI. So, yan ay pound per square inch. Ayan, consistent naman yung mga units natin, no, na naka-pound siya, and then naka-inches, no. Ayan, ito yung para dun sa segment AB. So, idagdag na rin natin, pati yung sa next segment natin, segment BC. So, ang internal normal force ni segment BC ay 2,000 pound din, no. So, 2,000, kahit di ko na siguro ilagay yung unit, na ilagay ko naman dun sa una, no. Tapos, yung length ni segment BC, yan ay, ilan? 4 feet. Tapos ito, i-multiply ko din ito ng 12 para maging inch. Over, okay, ang kanyang diameter ngayon ay 0.75 inch. So, ang cross-sectional area niya, pi over 4, 0.75 square. Okay, and then, yung kanyang modulus of elasticity, yun pa din, 29 times 10 raised to 6. Okay. Now, para naman dun sa segment CD, again, naka-negative tayo dito. Okay, yung internal normal force ni segment BC ay 4,000. Okay, lagay natin. Ang kanyang length ay 4 feet din. So, multiply natin by 12 para maging inch. Over, ang kanyang diameter ay 0.75 din.
So, ang cross-sectional area niya ay pi over 4 diameter na 0.75 inches square. Tapos yung modulus of elasticity niya, yun pa din, 29 times 10 raised to 6. Okay, we can now input this sa ating calculator. Ipindot natin ito. So, ito ay 2,000 times 5 times 12 over pi over 4. Okay, ang diameter natin ay 0.5. And then, naka-square yan. Times 29. Ay, hindi ko siya 29 exponent 6. Okay, sige. Try natin ituloy kung siya ay kakasya sa buong calcu. Pero kung hindi magkasya, okay din na i-ano natin siya, i-store na lang, no, yung value sa calcu. Pero kung diretso natin, try natin. So, pi over 4 times, okay, para di maubos yung slots. Okay, square times 29 exponent 6. Okay, minus. Okay, 4,000. Naku, naubos na. Times 4 times 12 over, naubos. Sige, equal muna natin to. Minus. Okay, 4,000 times 4 times 12 over pi. Pi over 4 times 0.75 square times 29 exponent 6. Ayan, lalabas dito ay, ayan, 0.013581. Okay, ang unit natin dito ay naka-inch. So, ito yung ating total deformation. And kung positive yung lumabas, ibig sabihin yan, yung deformation na nangyari ay elongation. So, humaba, no, itong ating propeller shaft ABCD dahil dun sa mga axial loads. Okay, sige. So, pwede natin ito i-box. Okay. For our next sample problem, okay, the cross-section of the 10-meter long flat steel bar AB has a constant thickness of 20 mm, but its width varies as shown in the figure. Calculate the elongation of the bar due to the 100 kN axial load. Use E equal to 200 gigapascal for steel. So, as you can see, itong given na ito, no, ito daw ay flat steel bar. Okay? So, flat steel bar, tapos may binigay na constant thickness na 20 mm. Ibig sabihin, yung cross-section nito, rectangle. Okay? Sige. So, as you can see din, itong kanyang width, varying siya. No, mula dito kay A, papunta dun kay B, no, iba-iba yung kanyang, kumbaga, cross-section, no. Sige. So, ang pinapagawa sa atin ngayon dito is yung elongation ng bar. Okay? So, yan lang din yung axial deformation natin na delta. Okay? Sige. So, para dito, no, as we can see, this is a tapered member nga, no, na since varying yung cross-section niya, ang gagawin mo dito ay integration. Okay? So, yung integration natin na formula, nakabase pa rin naman siya sa PL over AE. I-compute natin yung delta, equal siya sa integral ng, again, PL over AE. So, yun ay P, tapos dx, P dx. So, parang yan yung PL. Tapos, yung AE niya, yung A ay area or equation ng area as a function of x. And then, E. Yung E naman, constant yan, no? Sige. Tapos, yung limit natin dito ay from 0 to its length L. Okay? Sige. Gawin natin ito. So, para dito, okay, umpisahan natin dun sa P. So, yung P natin dito is just yung ano lang din naman, no? Yung magiging internal normal force niya is yung 100 kN lang din naman na applied force. So, yung P natin ay 100 kN. Pero I think gawin natin tong Newton. So, magiging 100,000. Okay, Newton. Lagyan natin ng unit. Okay, tapos PL. So, again, yung dx na yan, nandyan lang yan. Okay? Sige. So, ito ngayon yung next concern natin, yung equation ni A as a function of x. So, paano natin to kukunin? Sige. So, dito, mag-consider tayo ng area. Okay, cross-sectional area na i-consider natin. Ito yon. So, let's say, para dito sa area na to, okay, yan ay sinukat natin ng x distance mula kay A.
Okay? So, paano natin makukuha yung equation nitong area na 'to as a function of x? O ganito gawin natin, kunin natin 'tong length na 'to, 'no, nitong pinulahan ko na 'yan, kunin mo yung length niyan. Ngayon kapag, minultiply mo siya sa given thickness, 'di ba ang makukuha natin do'n area, tama? So, ngayon, kapag kinuha din kasi natin 'tong length na 'to, mai-incorporate natin diyan yung x. Okay, so makukuha natin yung ano, yung equation ni A as a function of x. O gawin natin. So, paano ko makukuha itong length netong, dinrowing ko na red line na ito? So, ganito ang gawin natin, 'no? Consider mo 'to, 'no, kapag ito pinroject ko, ayan, 'di ba may triangle na mabubuo? Ayan, gano'n din dito sa baba. Na yung triangle sa taas tsaka yung triangle sa baba, 'di ba ano lang sila, same lang sila. So, let's say ang i-consider na lang natin na triangle is itong nasa taas. Okay, so gawa ako ng ano, so ito yung triangle. Okay, yung triangle sa taas, dito ko na lang siya i-drawing, 'no. So, ito yung triangle sa taas, i-exage ko siya, ha, in-exage ko yung triangle sa taas. Okay, so itong triangle na 'to sa taas, 'di ba ito, yung height niya na 'to, ilan ba 'yan? Ang total kasi na 'to 120. Tama? Ayan, 120 mm. Ngayon itong gitna, 'di ba itong gitna, yan ay ito na yon yung 40. So, ito ay 40. Okay, ngayon kung 120 yung total, minus 40, ilan na lang natitira? 80. Eh, equal lang naman 'tong nasa taas at nasa baba. So, ibig sabihin tag 40 lang din ito. 40, 40. So, ibig sabihin yung height netong triangle sa taas ay 40. Okay. Ngayon yung kanyang base, ilan yung base niya? By the way, ito ay millimeter. Tapos yung kanyang base, 10 meters. Okay lang bang gawin ko na 'tong ano, millimeter para magkamukha sila ng, unit. So, 10,000 millimeter. Okay. Tapos itong portion ngayon na nakapula, ito, itong pula na 'to. Okay, so let's say yan ay mga banda dito. Okay. Pangalanan ko 'tong nakapula na 'to, 'no, itong height na 'to na y. Tapos yan again, sinukat natin yan, mula dun sa kaliwa ng x distance. So, ito ay x. Okay, so consider mo nga ngayon 'tong nakapulang triangle na yan, tsaka yung naka-blue na malaking triangle. Yan ay similar na triangle. Okay, at kapag ikaw may similar triangle, pwede mo yan gamitan ng, ratio and proportion. So, gawa ka lang ng ratio, tapos equate mo siya dun sa ratio ng another triangle, 'no. So, let's say para dito sa triangle na pula, ang gawin na lang natin na ratio, since ang gusto nating mapalabas actually dito yung y, 'no, kasi yun nga, ito yung kinukuha nating y, ito. So, kapag nakuha natin 'tong y na 'to, ta's 'di ba itong nasa baba din, y din 'yan, ta's itong nasa gitna, 'di ba 40. So, kapag nakuha natin yung total length na 'yan, yun nga, yun yung kailangan natin. Mumultiply natin dun sa thickness na 20 millimeter para maging area. Okay, so ang concern na makuha muna dito yung y. So, since yung y, yung gusto natin makuha, ang i-ratio na lang natin ay height over base. So, yung height over base nung maliit na triangle, okay, yan ay y over x. So, sulat natin yung y over x. Yan ngayon ay i-proportion mo or i-equate mo sa height over base nung malaking triangle, which is yung nakakulay blue. So, yung kanyang height ay 40. Ang kanyang base ay 10,000. Tama? Okay. So, makukuha natin yung y dito. So, cross-multiply lang natin yung x. Ito ay magiging 40x over 10,000. Okay. Ngayon na nakuha mo na si y, pwede mo na makuha yung area. So, yung area niya equal sa, yung total length nung naka-red na 'to, yan ay 2y plus 40. Tapos para maging area nga yan, multiply mo by the thickness. Kumbaga ano lang 'to, yung height na 'to, ta's yung thickness 20 mm. Ano yun, rectangle kasi siya, kaya ganun yung pagkuha ng area niya, yung cross section niya. Okay. So, dito, puwede nating palitan itong y na 'to nito, nung 40x
over 10,000. So, ibig sabihin, yung equation natin ngayon for A na to, magiging function of x na siya. Tama? So, yung 2, yan, sulat mo yung y, again, yan ay 40x over 10,000. And then, plus 40. So, take note ha, yung thickness T na yan, naka-quantity dapat yan dito ha. Okay, yung thickness natin, yun nga, 20 mm. So, pare-pareho naman ng mga units to, no? So, mga naka-mm naman to. Okay, so kapag ito ay sinimplify natin, okay, so itong 20 na to, distribute natin dito. So, 2 times 40 times 20, ilan ba yun? Ilan yan? 1,600. So, ito ngayon ay 1,600x over 10,000. So, ito din, i-multiply mo dito. So, 40 times 20, yan ngayon ay, ilan yun? 800? 800. Okay. So, ito ngayon yung ating equation ni A as a function of x. So, pwede mo na itong i-substitute ngayon dito sa formula natin. Okay, lagay natin. So, yan ay 1,600x over 10,000. 10,000. Okay, plus 800. Okay, ito ngayon yung A of x natin. Ngayon yung E natin, yan ay given 200 gigapascal. By the way, itong area natin na to, ang magiging unit naman yan, millimeter square kasi puro millimeter na may dimension natin. Okay, ngayon itong E kasi natin, naka-gigapascal siya. So, ang gawin mo sa kanya, gawin mo siyang megapascal. No, kasi ang megapascal, di ba yan ay Newton per millimeter square din. Tama. So, para yun nga, maging consistent yung units natin dito. So, ang gigapascal, pag ginawa mo siyang megapascal, magiging 200,000 megapascal. So, Newton per millimeter square. Yan. So, mula dito, ano pang kulang natin sa formula? Ito yung limits natin. So, ang limit naman natin ay mula 0. Tapos, yung L dito, ito yung length ng ating bar. So, yung length ng bar natin ay 10 meters. So, gawin mo siyang millimeter ha. So, ito ay magiging 10,000. So, actually, pwede mo naman itong ipindot ng diretsyo sa calculator. No? So, kung yung calculator mo ay may feature na integration dyan, pwede mo ipindot ng diretsyo. Okay, so ipindot natin. So, yan ay 100,000. Okay, over. Okay, i-input natin to. Yan ay 1,600. Yung x na yun, i-ano mo yun ha, i-alpha x mo yun. Over 10,000. Okay, tapos, wala pa doon. Okay, plus 800. Okay, tapos yung e natin, 200,000. Okay, and then, yung limit ay 0 to 10,000. So, ilan yan? Okay, yan ay, ayan, 3.43316. So, ang ating delta, anong unit na ito? Tayo ay naka-millimeter. Okay, so ito na yung elongation ng bar due to the 100 kN axial load. Okay, so take note dito, yung sa ating area. Okay, ang area kasi nitong cross-section na to ay rectangle. Okay, paano kung siya ay ganito din na varying, tapered bar din siya, pero yung cross-section niya halimbawa ay bilog. So, kung bilog siya hindi siya yung length ng pula times thickness lang. Hindi. So, ano ba ang cross-section ng bilog or area ng bilog? Paano kinukuha? So, ang pagkuha ng area ng bilog ay pi over 4 diameter square. So, ibig sabihin, itong makukuha mo na to, na length na to, yan yung magiging diameter. So, dapat yung gagawin mong area, okay, for circular cross section. Okay, kumbaga, yung magiging area mo dyan, yung 2y plus 40 na yan, diameter yan. Okay, so, again, ang area, pi over 4 diameter square. So, diameter, tas may pi over 4 dito. Okay, ganyan ang gagawin mo sa kanya. Again, yung y na yan, papalitan mo yung in terms of x. Okay? This is kapag circular, yung cross-section. So, itry mo tong gawin dun sa next na problem. Hindi ko na to isosolve, pero ganun yung mangyayari dito. Na yung tapered na bar dito, ito ay cylindrical daw. Ibig sabihin yung cross-section niya bilog. Okay, so katulad ng ginawa natin sa previous problem,
So, ano ka lang, mag-consider ka lang dito ng kukuhanan mo ng area, tas yun nga, measured x distance from the left. Tas gawin mo lang yung ginawa natin dun sa previous problem. Okay, para makuha yung pinapa-determine na deformation or elongation. So, dito nilagay ko na yung sagot para matry mo siya on your own and malaman mo kung tama yung ginawa mo. So, ang sagot dito ay 0.354 mm. So, try mo yan, ha? Alright. Now, for our next sample problem. The assembly consists of two A36 steel rods and a rigid bar BD. Each rod has a diameter of 0.75 inch. If a force of 10 kip or kilopound is applied to the bar, determine the angle of tilt of the bar in radians. So, ang pinapa-determine dito, angle of tilt ng bar. So, nasan ba yung bar? Ito yung bar BD. So, magti-tilt daw ito. So, i-analyze muna natin yung mangyayari dito, no? Ito kasing bar BD na to, okay, siya ay supported by two steel rods. So, ito yung dalawang steel rods. Itong steel rod AB, tsaka steel rod CD. Okay, ngayon meron ditong force na in-apply na 10 kilopound. So, ngayon, kapag hinatak, okay, na itong 10 kilopound force na ito, itong bar BD, di ba ang mangyayari, mahahatak itong dalawang steel rod. So, yung dalawang steel rod na yan, mag-undergo yan ng deformation. Kasi nga, in-applyan mo ng force eh. No? So, mag-elongate yan. Okay, mahahatak sila. At magkaiba yung magiging elongation ni AB tsaka ni CD. No, kasi magkaiba yan ng magiging internal normal force. Magkaiba rin sila ng length, 'di ba sa deformation PL over AE 'yon. Tama. Sige, so magkaiba sila. So ibig sabihin, dahil magkaiba sila ng magiging elongation, hindi na magiging horizontal yung BD. Siya ay magti-tilt. Okay, yun yung pinapa-determine. So, para ma-determine natin yon, i-determine muna natin yung elongation or delta ng bawat steel rod. Okay? Again, yung kakailanganin natin dito, let's say para sa delta, pagkuha ng deformation ni AB. Okay, ang mga kakailanganin natin dito, definitely, is yung P, L, tapos AE. Okay, ni AB. Okay? Ngayon, sige, sulat ko na rin. Yung para naman dun sa deformation ni CD, PL over AE din naman. Okay, para kay CD. Ngayon, yung unang concern natin dito sa dalawa na to is yung internal normal force P nila. So, paano natin makukuha yung internal normal force P nila? So, gamitan mo ito ng equilibrium equation. Consider mo yung free body diagram netong BD, 'di ba? Ang magiging free body diagram ni bar BD, no? So, since siya, sinusuportahan siya nitong rod, so may tension force dito. So, pangalanan na lang natin yung tension force na ito na mismo yung internal normal force ni steel rod AB. Okay? Tapos dito merong applied force na 10 kilopound. Tapos dito may humihila din na tension force ni CD, pero yan na rin yung internal normal force niya. So, pangalan natin PCD. Okay? Ngayon, ito ay 125 feet. Okay, ito namang kabila, 0.75 feet. So, using equilibrium equation, pwede nating ma-determine itong PAB at saka itong PCD. Ito ay parallel force system. So, dalawang equilibrium equations ang gagamitin natin dito. So, since dalawang unknown na vertical ang meron tayo, so magmo-moment talaga muna tayo dito. So, saan tayo magmo-moment? By the way, ito ay point B. Ito naman ay point D. Okay? So, pwede ka na mag-moment either kay B or kay D. So, let's say, mag-moment na lang tayo kay D. So, summation ng moment at D equal to 0. Lahat ng clockwise ay positive. Okay, so yung PAB, kapag minoment kay D, ang kanyang moment arm ay 1.25 plus 0.5. So, yun ay 2. Okay, tas ang ikot niya about D ay clockwise, so positive. Si 10 kilopound naman, ang moment arm niya about D ay itong 0.75.
At ang ikot niya about D ay counterclockwise. So, negative. Okay? So, yan dalawa lang naman na yan, yung mamomoment kay D, si PCD canceled. So, masasolve natin si PAB. So, solving for PAB, it's just kay alpha x times 2 minus 10 times 0.75. Okay? Alpha equal to 0. Shift solve. Okay, so this is 3.75 kilopound. Okay. Now, we can also solve for PCD. Mag-sum up na lang tayo ng forces vertical. So, summing of forces vertical equal to 0 at ng pataas ay positive. So, PAB is pataas o positive. Si 10 kilopound ay pababa so negative. Si PCD ay pataas so positive. Equal to 0. We already have the value of PAB which is 3.75. So, we can already solve for PCD. So, ating PCD ay, so 3.75 ang PAB minus 10 plus yung PCD natin na alpha x. Alpha equal to 0. Shift solve na lang natin. So, ito ngayon ay 6.25 kilopound. Okay. So, mula dito, meron na tayong internal normal force ni AB at saka CD. Start muna tayo dito kay AB. So, ang internal normal force niya ay 3.75. Okay. So, 3.75. And then, lagay lang natin din yung unit, no? So, para makita natin, dapat consistent yung units natin. Okay. Now, yung length L ni AB ay ito. Ang length L niya ay 2 feet. Okay. So, since naka 2 feet siya, ano ba yung mga units natin dito? Okay. By the way pala, ha? Binanggit naman na yung material ay A36 steel rod. Okay, kapag A36 na steel, ang modulus of elasticity niyan, ano na yan, established na yan ay 29 times 10 raised to 3 KSI. So, kung siya ay PSI raised to 6. Okay, yan ay constant na, no? So, ito yung gagamitin natin na E later on. So, naka-KSI siya. So, ibig sabihin, itong feet, convert natin sa inches. Kasi yung KSI, ano yan ha? Kilopound per square inch. So, multiply mo to by 12 para maging inch. Okay, over yung area. So, bawat rod naman daw may diameter na 0.75 inch. So, diameter yung binigay. So, bilog ito. So, pi over 4 diameter square ang area. Okay. So, tama lang na inch talaga, no? Okay. So, naka-square. Tapos, yung E natin, yun nga, yan ay 29 times 10 raised to 3 kilopound per square inch. Ayan. So, pwede natin itong mapindot na. Sige, pindutin natin. So, ito ay 3.75 times 2 times 12 over, okay, pi over 4. Ang diameter ay 0.75. Then square times 29. Okay, exponent 3. Yan. Okay, pindot natin. So, ang lalabas ay, maliit lang yung value niya, no? So, naka-times 10 raised to negative 3. Sabi sabihin, dalawa yung 0 niyan. Yan ay 0.00. So, ang unit nito ngayon ay inch. Okay, so ito ngayon yung delta AB. Ngayon, solve din natin yung delta ni CD. So, yung kanyang P, so PCD ay 6.25. Hindi ko na ilagay yung unit. Okay. And then, yung L niya naman, ang length ni CD ay 3 feet. So, multiply ko din to by 12 para maging inch. Okay. And then, yung kanyang area, same lang dun sa AB, pi over 4 times 0.75 square lang din. And then, yung E niya, same lang din, 29 times 10 raised to 3. Okay, so kung pipindutin natin to, so ang mga nabago lang naman dito, yung kanyang force P, tapos yung length niya ay 3. Okay, other than that, yung A is ilalim, same lang. No? Sige, so ito ay 0.017562. Okay, ito ay inch. Okay, so base sa mga nakuha nating deformation,
no? So, malalaman natin, no, kung saan siya mas mababa, no, na kasi 'di ba 'pag hinila nitong 10 kilo-pound itong bar BD, yan ay bababa kasi nga mahahatak itong AB at saka CD. So, mas mababa siya, dito sa mas malaki yung value. So, ibig sabihin magti-tilt siya ng ganito. Okay, do-drawing natin yung mangyari sa kanya. So, medyo bababa ito dito kay itong point B bababa yan, tsaka yung point D bababa din. So, mas malaki yung pagbaba 'no, dito kay kabilang side kasi mas malaki deformation. So, magti-tilt siya this way. So, ito, yung dineform dito is yun nga yun, yung delta AB. Tapos dito naman sa kabilang side, yung dineform dito, ito ngayon yung delta CD. Okay, so, ang tanong ngayon kung paano yung naging tilt ng bar nga. So, yung naging tilt ng bar ay ito, maliit lang to, no? No, from the horizontal, ito yan. So, pangalanan ko na lang to na theta. Yan ngayon yung hahanapin natin. Ano yung theta na yan? So, para ma-determine natin yung theta na yan, consider natin itong mabubuong triangle. Okay? So, kumbaga yung pinanggalingan na itong triangle, parang ano yan, trapezoid na ganito, no? Trapezoid. Tapos, let's say ito. Kasi ito yung triangle. Ayan. Ito yung theta. Itong delta AB, ang value nito, ilay value nito, 0. Maliit lang yan, no? 70248. Ito naman, yung buong height na to, ito naman yung delta CD na 0.017562. So, ang i-consider lang natin is itong triangle sa baba. So, kung itong triangle lang sa baba yung kailangan natin, ito, di ba ano lang to? Difference nung 0.017562 at saka 0.0070248. So, kunin mo yung difference nila. So, ito yun, minus 0.0070248. So, ilan yan? 0.010537 inch. Okay. So, yan ngayon yung height. Ngayon yung yung base na itong triangle na to, di ba ito lang yung total length niya na 1.25 plus 0.7. So, ito ay 2 feet. Take note, naka-feet yun. So, i-multiply mo ito ng 12 para maging inch. Kasi ito inch to eh. Tama? Sige. So, mula dyan ngayon, paano mo makukuha tong theta na to? Right triangle lang naman to. So, pwede mo yan gamitan ng SOHCAHTOA. Ang meron ka ay adjacent tapos opposite. So, opposite, adjacent, TOA ang gagamitin mo, tangent. So, ang tangent theta natin, equal siya sa opposite na 0.010537. Okay? Naka-inch na yan. Over yung kanyang adjacent na 2 times 12, so 24. Diretso ko na 24. Naka-inch na rin siya, no? Ayan, be careful lagi sa unit, ha? Sige, so solving for theta, ano lang naman to, arctangent nitong 0.010537 over 24. Okay, so again, solving for theta, pindot natin sa calcu. So arctangent lang so nakastore naman yung answer, no? Yan, answer over 24. So yan ay 0. Okay, but take note ha, itong makukuha pala natin na to, degree, kasi naka-degree mode tayo. So actually, pwede naman natin itong palitan ng mode, gawin nating radian. So naka-radian na to, ayan yung kakalabasan, pwede naman. Pwede rin naman kung yung degree yung lumabas, convert mo na lang sa radian, multiply mo ng pi over 180. So yan din naman yung lalabas. So ito ay 4.39, okay, 04, 2. Okay, times 10 raised to negative 4. So, ito ay naka-radian. Okay, so, box natin to. And be careful lang din ha, kasi ni-radian mode mo yung calculator mo. No, baka makalimutan mo niya ibalik. Baka kasi may mga computation ka na gawin na naka-degree, tapos naka-radian mode ka. Okay?
Sige, so be mindful lagi do'n ha, kung naka-radian mode ba or degree mode yung calculator mo. Alright, so ito na yung sagot para dito sa problem na ito. Now for the next problem. Okay, we have here a rigid beam AB. So ito yung rigid beam AB natin. And then, nagre-rest daw siya on the two short posts shown in the figure. So, ito yung dalawang poste. Itong post AC, tsaka post BD. So, yung poste na AC daw is made of steel. Tapos may diameter siya na 20 mm. And then, yung BD naman, gawa siya sa aluminum. Tapos may diameter siya na 40 mm. Determine the displacement of point F on AB if a vertical load of 90 kN is applied over this point. So, asan ba yung point F? Ito. So, yun nga, ang mangyari kasi dito, dahil itong steel AC at saka itong aluminum BD, no, dahil sila ay made-deform kasi nga may in-apply na force dito. So, mape-press, mako-compress sila. So, made-deform yan. So, mangyayari, itong bar AB na to, yan ay mag-move pababa. So, ibig sabihin, itong point F na to, madi-displace yan. So, yun yung pinapa-determine ngayon, no, kung paano yung magiging displacement niya. So, to know that, kailangan muna nating malaman kung paano yung magiging displacement nitong point A. No, malaman mo yun from the deformation ni AC. Ganon din itong point B. Alamin mo kung paano siya madi-displace, paano malalaman. Alamin mo yung deformation nitong aluminum BD. Okay, so yun yung gawin natin muna ngayon. Alamin natin yung deformation ni AC at saka ni BD. Start tayo sa deformation muna ni AC. So, para sa deformation ni AC, ano yung mga kailangan natin dito? Again, PL over AE. Okay, para kay AC. Yung kanyang internal normal force P. So, actually dito, no, yung magiging reaction dito kay point A, okay, yun na rin actually yung magiging internal normal force dito kay steel AC. So, kailangan lang natin malaman yung reaction dito kay A. Ganon din dito, yung reaction dito kay B, yun lang din yung magiging internal normal force ni aluminum BD. So, paano natin yun gagawin? Drawing mo yung free body diagram ni AB. Okay, so kapag dinrawing natin free body diagram ni AB, tapos ginamitan natin yan ng equilibrium equations, ma-solve natin yung mga reaction dito kay A at kay B. Ayan, anyway, so meron tayong applied load na 90 kN. Okay, yun nga, since ito namang bar or rigid beam AB na to, nakapatong lang naman yan sa dalawang poste na yan. So, ang reaction lang dyan ay normal force. So, dito merong normal force na yung pangalanan ko na lang na PAC. So, yan lang din kasi yung magiging internal normal force ni AC nga, no? Ni steel AC. So, dito din, pangalanan ko na lang ito na PBD. Kasi ito lang din yung magiging internal normal force ni post-BD. Okay. So, yung dimension dito, 200 mm ito. Okay, ito naman ay 400 sa kabila. Okay, using equilibrium equation, point A to point B. So, ito ay parallel force system. So, dalawang equilibrium equation yung pwede nating magamit. So, since dalawa yung unknown na vertical, una mo talagang gagamitin na equilibrium equation ay summation na moment. So, mag-start na lang tayo mag-moment, let's say, kay point B muna. So, taking moment about point B equal to 0, clockwise ang positive. So, si PAC, ang kanyang moment arm kay B ay 200 plus 400, 600. Ikot niya kay B ay clockwise, so positive. Si 90 naman, ang kanyang moment arm kay B ay 400. Tapos ang ikot niya counterclockwise, so negative. Si PBD naman, naki-point B yan, so walang moment siya dyan. So, ito equate na natin sa 0. So, we can now solve PAC. Okay, so solving for PAC, okay, ito ay, sige, alpha x times 600 minus 90 times 400. Okay, alpha equal 0. Okay, shape solve natin. Makakalabasan ay 60. So, ito ay 60 kilonewton. Okay, so pag nag-summation ka ng forces vertical ngayon, lahat ng pataas ay positive. Okay, so PAC pataas, positive. Si 90 pababa. Si PBD pataas.
So, since nakuha na natin si PAC, yan ay 60, we can now solve for PBD, which is obviously yung PBD natin ay 30 kilonewton. Alright. So, okay na tayo sa internal normal force ni AC at saka ni BD. Yung L ni AC, ito naman yung 300. Yung area, given actually yung diameter ni steel AC, so 20 mm. Tapos yung modulus of elasticity para kay steel, 200 gigapascal. Ayan, sige, i-substitute natin. So, yung P natin ngayon ay 60. So, nakakilonewton yan. Gawin ko tong newton. Okay, so ito ay magiging 60,000 newton. And then, yung ating length L ni AC, 300 mm. Over, okay, yung A, or cross-sectional area ni steel AC, ang given sa kanya, diameter. So, pi over 4 diameter square ang kanyang area. Mm square. Okay? Tapos yung kanyang modulus of elasticity for steel, 200 gigapascal. So, gawin mo tong megapascal. Again, ang megapascal, Newton per millimeter square yan. Okay? So, ito ay kapag ginawa mo megapascal, ito ay magiging 200,000 Newton per millimeter square. So, input natin sa calculator. May 60,000 times 300 over pi over 4 times the square times 200,000. So, ang ating delta dito, or deformation, ay 0.28648. Okay, this is in millimeter. Okay, so pwede rin natin kunin ngayon yung delta ni BD. So, for delta BD, kailangan lang natin ang PL over AE ni BD. Okay, ang internal normal force natin kay BD is ito, yung 30. So, gagawin ko siyang Newton ha. So, 30,000. Okay, multiplied by its length. Ang length niya rin naman 300 mm. Over. Okay, yung kanyang area, ang given for aluminum ay diameter na 40 mm. So, ibig sabihin, bilog din siya, no, yung kanyang cross-section. So, pi over 4 diameter square kay 40. And then, ang ating modulus of elasticity E for BD, aluminum yan. So, yan ay 70 gigapascal. So, gawin mo yan megapascal. So, yan ay 70,000. Okay, so from here, solving for delta BD, equal siya sa, okay, so 30,000 times 300 over pi over 4 by 40, and then 70,000. Okay, so ito ay 0.10231 millimeter. Okay, so base sa mga na-compute natin na delta AC at delta BD, no, mas malaki yung ibababa or kumbaga, dahil nga mako-compress si AC, no, bababa itong point A. So, mas malaki yung ibababa ni point A kasi 0.28 siya kaysa yung ibababa ni point B. Kasi ang i-compress lang ni BD 0.10231. Mas maliit to kaysa dito. Okay, so ang mangyayari dito, yung mangyayari dito sa beam AB na to, bababa siya this way. So, bababa ito. Ito din, bababa. Pero mas malaki ibababa nito. Pero in-exage ko lang yung drawing dyan, ha. So, maliit lang talaga yan. Okay, so, ito yung ano natin, yung magiging beam AB. Okay, so yung point A, madi-displace na dito. So, ito magiging point A prime. Pati itong point F. So, itong point F, bababa na siya dito. So, pangalan ko itong point F prime. So, ito din, bababa. Magiging point B prime. Okay, so again, ito delta AC. Ito naman delta BD. Okay, so ang pinapa-determine ngayon sa atin dito, yung displacement ni point F. So, ano yung displacement ni point F? Actually, ito. So, pangalanan ko na lang to na uppercase
na delta, tapos F. Okay? Yan ngayon yung i-determine mo. Ano yung delta F na to? So, as you can see dito, may mabubuo dito na trapezoid. So, yung mabubuo na trapezoid, so, drawing ko siya dito. So, ito siya. Okay, ito. Tapos ito. Yan. Alright? Sige, wherein ito yung delta AC na 0.28648. Ito naman, yung delta BD na 0.10231. Okay. Ngayon, yung kailangan natin na delta F is ito. Delta F. So, paano natin yan makukuha? Consider natin tong mabubuong triangle dito sa baba. Okay. Yung height ngayon nito, di ba difference ngayon is 0.28648 tsaka 0.10231. O kunin mo, subtract mo. 0.28648 and 0.10231. So, yung difference nila, again, ito yon yung height netong triangle na to. 0.18417. Tapos, by the way, yung base pala nito, ano ba yung base nito? 200 plus 400, so 600. Naka-mm naman lahat ng units natin, no? Sige. Ngayon, ito yung kailangan natin. Ano ngayon to? Itong height na to. So, ito ay di ba? Sige, kung ituturo ko siya dito, ito ngayon ay delta F minus itong 0.10231. Tama? Okay. So, paano ko ito makukuha ngayon delta F na to? No, considering this triangle, no? So, ito ay dalawang triangle, 'di ba? Itong malaki, tsaka itong maliit. So, kumbaga, yung dash na malaking triangle, okay, tapos itong solid na black na maliit na triangle. So, by the way, yung base nito, nung maliit na triangle, 400, 'di ba? 400 mm. Okay? Sige. Tapos yung height niya, ito yung delta F minus 0.10231. Ngayon, yung malaking triangle naman, yung base niya ay 600. Tapos yung height niya is ito, yung 0.18417. So, applyan mo lang to ng ratio and proportion for similar triangle. So, since ang gusto nating makuha ay itong delta F, yan ay height. No? So, ang gawin na lang natin na ratio ay height over base. So, sulat mo yung height over base ng maliit na triangle. Yan ay delta F minus 0.10231 over base niya na 400. I-proportion mo ngayon yan or equal sa height over base ng malaking triangle. Yung height ng malaking triangle ay 0.18417 over yung base ng malaking triangle ay 600. So, ang unknown lang dito is yung delta F. So, mas-solve mo yung delta F. Pindot mo lang sa calcu. So, solving for delta F, ito ay alpha x minus 0.10231 over 400. Okay, alpha equal natin. Okay, and then 0.18417 over 600. Okay, shift solve na lang natin. So, solving for delta F, yan ay 0.22509. Okay, so ito ay naka-millimeter. Okay, ngayon validate mo yung sagot natin. Okay, itong delta F na to ha, again, ito yun. Ito yun, yung delta F na yun, yung ibinaba ng point F. So, base sa nakuha natin, 0.22509. No, so mukhang logical naman kasi tingnan mo to, itong delta AC na to 0.28648. Ito namang delta BT natin 0.10231. So dapat talaga yung magiging sagot natin diyan nasa pagitan noon. No, hindi pwedeng lumampas ng 0.28 something or hindi pwedeng bumaba sa 0.10 something yung sagot natin. So mukhang tama naman to. So ito na yung sagot. Ito na yung dinisplace nung point F natin nung in-apply na itong 90 kN na vertical load. Okay? That's it. So that ends this discussion. So consider subscribing to this channel, like mo rin and share yung video, and paki-follow din ako sa Facebook and TikTok. Thank you. God bless.